Tumugon ang Independent Commission for Infrastructure sa ilang kumukwestiyon sa kanilang pagiging anilay independent at transparent. Pinag-aaralan na rin daw nilang dumulog sa korte para ipa-indirect contempt si dating Congressman Zaldi Co. Saksi si Joseph Morong. Let's do it right. At mahiya naman kayo. Matapos ilabas si dating Congressman Zaldi Co ang mga video na nag-aakusa kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal. Hamon ng Independent Commission for Infrastructure kay Co, tumistigo na siya sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabina ng ICI si dating Congressman Zaldi Co, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Co. Wala pang pahayag si Co ukol sa hamon ng ICI. Ayon sa ICI, sa ngayon hindi nila magagamit na ebidensya ang mga video ni Co. The videos come in, alam niyo, under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. Kanina harap dapat sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumiti siya ng supplemental affidavit na kapareho ng ibinigay niya sa Senado. Confidential ang kopyang ibinigay sa ICI dahil ginagamit ito ni Bernardo sa aplikasyon niya para maging state witness. Dahil din dito, hindi na maiimbitahan ng ICI si Bernardo, bagaman gagamitin ng komisyon ng affidavit sa kanilang investigasyon at mga referrals sa ombudsman. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, kabilang sa mga idiniin ni Bernardo sa anomalya sa flood control projects, ang 7 dati at kasalukuyang senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lahat ng nabanggit sa affidavit ni Bernardo iniimbestigahan. Nauna nang itinanggi ng mga nabanggit ni Bernardo ang kanyang mga aligasyon. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon, Ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami. At ito'y tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.